Magandang umaga po, Opo. Sir Ted. Opo. Opo, magandang umaga din po sa ating mga nakikinig. Opo. At ako po yung nagagalak sa inyo sa pagkakaroon ng isang oportunidad na mailahad naman po yung aming mga salubin sa ating pong transport. Opo. At akin pong kasama ngayon si Chacha. Ano po, ipauubaya ko po mga unang katanungan sa kanya ngayon. Sige, go ahead Chacha. Si Ma'am Marilen ay nasa linya na ngayon. Yes po. Ma'am Marilen, una muna, ito pong requirement ng DOTR at LTFRB na lalagyan po ng GPS itong mga PUV na sasali po dito sa service contracting. Malinaw na po ba sa inyo kung sino magpo-provide? Meron na po bang naging ugnayan sa mga ahensyang involved sa magpapatupad po nitong service contracting? Actually, Ms. Chacha, hanggang sa ngayon po ay wala po kami natatanggap na guidelines, MC or Memorandum Circular regarding po sa Service Contracting 6 na sinasabi po ng gobyerno. Hanggang sa ngayon po. So, wala pa pong ugnayan sa inyo. Even nung nilabas po nila itong balitang ito, wala pong kumukontak sa grupo ninyo? Kami po ay umaasa lamang po sa mga inilalabas na mga balita, sa mga news regarding po dito. Pero sa katotohanan po, wala pa po talagang guidelines regarding sa service contracting. Oo. Ngayon po na may bagong balita na sinasabi na ito pong mga GPS devices ay magiging requirement para sa mga sasali po dito sa service contracting. Ano pong reaksyon ninyo, Ms. Marilen? Sa aking pong experience, Ms. Chacha, is talaga pong requirements since service contracting 1 to 5, may requirements po talaga na GPS. So ito pong sa kasalukuyan po kasi na nasa crisis po tayo, kumbaga kailangan po talaga namin yung tulong ng gobyerno para ma-provide po yung ating GPS. Kasi alam naman din naman natin na ito po ang magbibigay ng tamang report at tamang takbo ng ating mga units na ma-provide natin ng para sa serbisyo ng ating mga commuter. Oo. Miss Marilen, para lang po mas malinaw din sa mga nakikinig at nanonood sa atin, sa grupo po ba ninyo itong mga sasakyan na kasama sa kooperatiba ninyo? Sa ngayon po ba, ilang porsyento na ang may GPS? At baka pwede nyo pong maipaliwanag sa amin, magkano po ba ang cost nito? Isang bilihan lang po ba ito or may monthly rent pa po ito? Ang ating pong mga modernized unit ay may naka-built-in na po na GPS. Ito po ay namomonitor kung nasaan po yung ating mga modern. Pero ang ating pong mga traditional unit ay wala pa po talagang nakalagay na GPS po dyan. Ang isa po nung nakaraang ako po ay magsasalita regarding sa GPS noong nakaraang service contracting 5. Opo. Ang naging cost po ng amin pong per unit ng aming GPS ay 6,800. Kaya ko po yun in-avail, which is half noon ay ipoprovide po namin para po kami ay makabitan, ay dahil sa kadahilan ng, kumbaga, one-time payment po yun. Kumbaga, kahit na 6 months bago umandar or magkaroon ng realization yung service contracting, yan naman po ang magiging payment. Ang nangyari po kasi, sinisingil po kami from the time na i-provide or ikabit yung aming GPS sa aming mga traditional jeepneys, ay 6 months pa po bago kami umandar, sinisingil po kami ng another 6 months, which is 500 pesos per month. Hindi po namin nakayanan dahil 6 days lang po ang aming service contracting 5. Kaya hanggang sa ngayon may utang po kami sa GPS. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga provider na kung tulong po ninyo sa amin nasa marginalized group. Kasama po kami doon, ang vulnerable group. At ang ating pong bottom 40, kasama po kami sa tinatawag na sa state of emergency dahil sa ating crisis sa energy, na kami po ay tulungan at i-provide na. Kung hindi man po talaga ma-provide ng ating gobyerno ang ating pong GPS, ay sana po ay babaan at magkaroon ng pag-uusap para ma-subsidize na po ang GPS amount, or kung pwede po sana ay i-provide po nila na
ikakaltas na lang po siguro dun sa amin pong kikitain. Na para po maramdaman naming mga nandito na talagang apektado po kami. Kami po, in a simple word, naghihirap na po ang transport group. Sobra na po. Ang tinatawag po nila na vulnerable group na kasama na po talaga ang mga operators na kung wala pong mga tatakbo na mga drivers, wala rin po kami kita. Sama-sama po kami dito talaga na hindi na po talaga halos makaraos sa araw-araw po namin. So Miss Marilyn, ang malinaw doon po sa naibahagi ninyo, 6,800 yung pong binayaran nyo nun sa GPS, pero may singil pa na monthly. Magkano po yung monthly na sinisingil? 500 po since November to May. Oo. Kasi po May na po kasi na nag-run yung service contracting that time. So 6 na buwan po na magbabayad ng 500, pero after 6 months, wala na pong ibang kailangan bayaran. Wala na po kasi syempre po stop na po yung na pull out na po yung mga GPS. Oo. Ma'am, nung pong pinarating niyo yung concern nyo sa gobyerno or naiparating nyo na po ba ito sa kanila formally? So may mga consultation na ibahagi po namin ito pag nagtatawag sila. Kaya by this time naman po, nag-aasa po kami na matugunan naman po yung amin pong hinaing tungkol dito na maka-provide sa amin ng assistance ng tungkol dito. At sana po ang ating pong service contracting ay magsama-sama po. Lahat po sana wala ng grupo, wala ng kung sino unang magsisimula. Sabay-sabay po natin kasi ramdam po natin talaga na yung hirap. As soon as possible po sana dahil napakalaking tulong po sa kooperatiba, sa drivers operators ng programang ito ng gobyerno, lalo na sa panahon na to na talagang halos hindi na po talaga masapat or wala na po talagang, hindi ko masabi kung makaiba talaga. Talagang sobra na po. Marilyn, sa inyo bang grupo ngayon, ilan ang meron ng GPS at ready para nga sa programang ito na gustong ipatupad ng DOTR? 5 units lang po, Sir Ted, kasi yung lang po yung aming modern unit. Ang karagdagan pa po na 63 traditional units ay wala pa pong GPS. Okay, so sa ngayon dahil 5 lang ang ready, 5 lang ito kung sakasakali ang makakalahok sa programa. Nakapagparehistro na ba itong 5 ito? Hindi pa po, Sir Ted, kasi unang-una po, wala pa pong guidelines, paano po ang requirements, paano po saan ipaparehistro, at kung ano po yung aming gagawin. Nakaantabay po kami sa guidelines at kung ano man po ang guidelines na ibibigay ng gobyerno po. Okay, pero sa programang ito, kabisado nyo na ba kung magkano ang kitaan dito kung qualified nga lumahok ang inyong miyembro na may GPS? Ang binabanggit nga kasi para sa mga modern jeepney at mga UV at mga pangkaraniwan na jeepney, sa modern jeepney 40 pesos per kilometer. Sa mga pangkaraniwan o traditional 30 pesos per kilometer ang pwedeng kitain. Ito ba ay nakwenta nyo na? Alam nyo na ito? Opo, Sir Ted, nabasa ko na rin po yan na ang ating pong traditional ay 30 pesos per kilometer for maximum na 100 kilometers. Yun po yung parang pinaka maximum na tatakbuhin na ating pong mga units at 40 pesos naman po sa mga modern units po. Oo, pero sa loob ng isang araw, nakakailan bang kilometro ang mga bumabiyahing mga miyembro ninyo? Opo, 112 po kasi meron po kaming 28 kilometers ng round trip na aming pong ruta sa 2 ruta po namin. So kapag po nagdalawa sila sa umaga at dalawa sa gabi, 112 po ang kanilang araw-araw na talagang tinatakbo po. Which timely naman po, sapat na naman na po yung 100 kilometers na masusubsidize ng government or magkakaroon ng additional compensation para sa ating mga drivers at syempre sa ating mga operators at kooperatiba po. Okay, sige. So, kung walang GPS,
hindi talaga pwedeng maipatupad ng programa. Do you agree? No po. Go ahead. Hindi po. Kasi Bakit? kami pong mga compliance na sa gobyerno, unang-una pa lang po ay talagang sumunod na po kami. Sa amin po, bilang mga andito na namumuno at nagagay sa ating mga operators at drivers, pwede po tayong magkaroon ng isang honest na pagtatala ng daily trips. May tinatawag po kaming daily trips, Sir Ted. Mayroon po kami dito sa aming loop, dito sa May Muñoz Market. Maglalagay po ng parang table doon na mag-a-assist sa mga drivers po natin kung anong oras po sila pumunta or umikot that time. And then doon din po sa dulo, mayroon din po kami doon na maglalagay din po, pipirma po yung ating driver kung anong oras po sila nakarating doon sa dulo sa May Vito Cruz po. Ganon din po ulit ang proseso hanggang sa 8 ikot or 4 round trips yung ating mga driver. Pwede po natin yung ipasa, pwede po natin yung i-consolidate, pwede po natin gawa ng mas precise at mas accurate na trip ledger yung ating mga jeepneys. Oo. Kumbaga, doon sa usapin ng pandaraya, no? Kaya nga kasi gusto ito maging automated nga para maiwasan ng pandaraya. Paano natin kaya magagarantiya kung sakasakali man, Marilyn, na walang mandadaya sa hanay ninyo? Opo. Sa amin po, bilang andito po sa kaya po namin na i-monitor, maglagay ng kagaya po sa carousel, meron po silang MMDA na nakatalaga doon. Siguro meron din silang maibibigay na iba pa na kumbaga paraan or na magmo-monitor regarding that. Para po kahit po papano, maisa na po or medyo magamit na sa ibang bagay yung mapupunta sa payment ng ating pong GPS. Oo, sige. So again, ang GPS na inyong kausap ba, yung provider nito, magkano ulit per unit na sinisingil at saka magkano ang monthly? Sa last, po tayo Sir Ted, sa last service contracting, 6,800 po and then 500 po monthly. Walang discount? Wala man lang as in, gaano ba kalaki yung gadget na iyan? Ano ba itsura niyan, Marilyn? Maliit lang po yan. Actually, SIM card lang po ng ating mga SMS ang inilalagay lang po dyan. Kaya ako naman po kasi after yung 6,800 is ayaw ko po nung mayroon pang monthly. Kasi medyo na puforsi ko siya na hindi naman agad-agad magtuloy-tuloy or agad mapapatupad yung service contracting. So, in my mind, is one-time payment is mas matipid ba kesa doon sa mayroong monthly. Pero lately, nung nagsingilan na, isinasama na yung monthly, which is 6 months nga kami pong naghintay. Oo nga, no? Sana nga. Anyway, baka naman kayanin ng DICT na yan, no? Kung sakasakali. Tatawag kami sa DOTR dito sa inyong concern na ito. Pero baka nakikinig ngayon sila Secretary Banoy o nakikinig ang Malacanang. Baka may panawagan kayo. Go ahead, Marilyn, please. Opo. Higit po sa lahat, maraming salamat po sa ating pong Pangulo sa provide ng ating pag-sign ng ating pong State of National Energy Emergency in the Philippines, aiding us sa essential services ng transport kasi nakita po na talagang napakahalaga ng transportation para sa ating pong bansa. At kami po ay umaasa sa ating pong DOTR Secretary Banoy na sana po ay matalagang kami pong mga nangangailangan ng tulong ang pinaka number 1 na mabibinipisyuhan ng ating pong programa. At salamat po sa mga paraan ninyo, sa mga initiatives ninyo na kami po ay mapakinggan. Umaasa po kami sa buong kapulungan ng kooperatiba at ng korporasyon na ito pong service contracting program ay amin pong madama at mai-uplift po kagaya po ng inyo pong objective sa PTMP o yung sa Philippine Modernization Transportation Program ng Philippines, ng DOTR,
LTFRB na amin pong maramdaman talaga ang inyong tulong. Sa amin pong grupo, kami po ay talagang nakikiusap at umaasa po sa inyong tulong ng 100% sa mga panahon na ito na talaga kami po ang apektado sa krisis na ito. Maraming salamat po sa opportunity na masabi po namin yung aming mga hinaing. At muli kaming tatawag, Marilen, pag meron kaming update nga dito sa inyong hinihingi nga na clarity sa programang ito. Salamat, Marilen, at mabuhay ang inyong hanay. Thank you. Marilen Helis po ang General Manager ng Road TSC. Yan po yung Responsible Operators and Drivers Transport Service Cooperative. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.